Ala ako ng mga anak ko, gusto kitang tulungan. Gusto mo akong tulungan? Bumuntong hininga ako bago umayos ng upo. Pinagkrus ko ang kamay sa ibabaw ng mesa bago tumingin ng todo sa kanya. Tutulungan kita dahil ikaw ang asawa ko. Do I need to give you evidence to prove that you're my wife? Gusto mo pa bang gawin ko yon? Hindi siya nakasagot sa tanong kong iyon. Hindi ako pwedeng magkamali, Daphne. Noong mamatay ka, hindi ako naniniwalang ikaw ang bangkay na yon. Alam ko ang taas at katawan mo. And when you act as Olivia, kahit patabain mo pa ang sarili mo, makikilala kita. Ang mata at ang boses mo, kahit anong gawin mo, kilala kita at ang puso ko. Iyon lang ba ang ipinunta mo dito? Kung yun nga, hindi ako papayag. Tumaas ang kilay ko. Bakit ba ayaw mo? Hindi ko kailangan ng tulong mo upang mapalago ang negosyo ko. Kaya kong palaguin itong mag-isa. Ngumisi ako bago bumuntong hininga. Kalaunan ay tumayo ako bago ilapat ang dalawang palad sa mesa. Yumuko ako sa kanya na naging dahilan upang mapasandal ito sa kinauupuan niya. Kung ganon, umaamin ka na bang ikaw ang asawa ko? Pansin kong naging matigas ang aura nito. Dahil doon, napag-alaman kong may galit pa rin siya sa akin at hindi pa iyon naiibsan sa sobrang tagal na ng panahon. Hindi kita asawa, Samuel. Huwag mo nga binibilog ang ulo ko. Bakit hindi mo aminin na ikaw talaga si Daphne? Bakit mo ba pilit tinatago ang pagkatao mo, ang mga anak ko? Naglalabanan ang mga titig namin matapos kong sabihin iyon. Hindi ko sana nais maging ganito, ngunit iyon lang naman ang gusto ko, ang makilala ako ng mga anak ko. Oo, ako nga si Daphne. Nagpanggap akong namatay noon upang makawala na sa'yo. Nagpanggap rin akong Olivia upang makasama ko ang aking mga anak. Ngunit ano nangyari? Nang mga araw na nasa kapahamakan kami, wala ka naman sa tabi ng mga anak ko. Natigilan ako sa sinabi niya. Alam ko lahat ng ginawa nito, ngunit ginawa ko naman ang lahat noon upang marating ang mansyon. At hindi sila mapahamak. Hindi lang talaga umayon ng tadhana sa akin kaya't ganoon ang nangyari. Hindi ko yun ginusto. Kung pwede lang, ilayo ko kayo sa kamahamakan. Naroon ako ng mga araw na yun, ngunit wala na kayo. Umalis ka na. Sinong hindi aalis sa ganoong sitwasyon? Anak ko na ang usapan, Samuel. Kung ako lang ang mapapahamak, okay lang eh. Siguro ang Diyos na mismo ang nagbigay ng pagkakataon sa akin para tuluyan na kaming malayo sa'yo. Wala kaming mapapala sa isang tulad mo kung hindi ka pahamakan lang. Tumango ako sa sinabi niyang iyon. Masakit man ay tatanggapin ko lahat ng sinasabi niya dahil ako lang din naman ang may kasalanan. Alam kong ako ang may kasalanan. Masyado akong nagpabulag sa paghahanap ng hustisya. Hindi ko na kayo halos malugaran pa. Tama ka. Ako lang ang dapat sisihin sa lahat. Alam kong galit ka. Alam kong marami na akong kasalanan. Pinarusahan ko na ang sarili ko. Kahit alam ko kung saan kayo makikita, hindi ako gumawa ng hakbang. Pero ngayon, hindi ko na kayang nakikita ko lang kayo na sa malayo. Lumalaki na ang mga anak ko nang hindi man lang ako nakikilala. Masakit pala. Hindi ko na yun kayang tiisin pa. I want to be with them again. Bukod tanging titig lamang ang ibinigay nito sa akin. Hindi siya nagsalita. Para bang kinaklaro nito na maayos ang sinabi ko. Nagsisisi na ako sa mga nagawa ko. Hindi ko na yun kailanman uulitin pa. Iniwan ko na lahat ng trabaho ko. I started a new work. Iyong wala ng kapahamakan na mangyayari, lalo na pag nakasama ko na mga anak ko. Nag-iwas siya ng tingin, hindi pa rin sumasagot. I want to meet them. I want you to introduce me as their father. Gusto ko yakapin nila ako. Gusto ko malaman nila na ako ang ama nila. Bumuntong hininga siya. Fine. Pag-iisipan ko kung kailan. I will inform you. Kakausapin ko muna mga bata. Dahil sa sinabi niyang yon, tuluyan nang nawala lahat ng pangamba sa dibdib ko. Nabuhayan muli ang sistema ko at nabigyang pag-asa na muling makikita ang kambal at makasama. Dahil sa kasabikang makasama sila, may inutusan akong tauhan na tapusin na ang playground na pinapatayo ko sa farm. May bagong mansyon akong pinatayo. Medyo malayo sa syudad at doon ay nag-alaga ako ng mga hayop para sa mga taong binigyan ko ng trabaho. Hindi man ako siguradong magkakaayos kami ni Daphne, pinatayo ko na iyon para sa kanila. Para sa mga anak ko upang medyo malayo sila sa kaguluhan.
Isang araw habang abala ako sa opisina, tumawag ang tauhan kong nakabantay sa aking mga anak. Ibinalita niya sa akin na hindi nga ito nakapasok dahil may sakit ito. Hindi nito nalaman kung ano ba ang totoong nangyari sa aking anak dahil hindi siya makalapit sa kanila ng tuluyan. Ngunit ngayon, nasabi niya sa akin na nagtungo ng ospital si Daphne kasama ng anak kong lalaki. Doble ang pag-aalala ko ng oras na yon at kahit na importante ang meeting na kinabibilangan ko, ay nagpa siya akong umalis upang mapuntahan sila. Habang nagmamaneho ako, tinawagan ko si Daphne kahit na alam kong magugulat siya. Nakuha ko ang numero nito sa kanyang sekretarya dahil kung kukunin ko ito sa kanya ay tiyak na hindi niya iyon ibibigay. Gaya nga ng inaasahan ko, nagtaka si Daphne nang tumawag ako rito, ngunit wala naman na siyang sinabi pa. Maayos ko itong nakausap ngunit hindi ko pa nalaman kung anong totoong kalagayan ng aking anak. Medyo traffic pa sa dinaanan ko, kaya't inaabot ako halos ng 1 oras nang marating ang kinaroroonan nila. Naka-admit na sa kwarto ang anak ko, kung saan ay matamlay itong nakahiga sa kama niya. Kahit walang sinabing permiso si Daphne na lapitan ko ito, hindi ko na iyon pinansin pa. Nag-aalala ako sa aking anak dahil bigla na lamang siyang nagkaganito. Ang sigla pa lamang niya noong nakaraang araw. What happened to him? Nilingon ko si Daphne na nasa aking gilid. Dahil sa tinig ko, nagmulat ang aking anak. Tila ba nakapikit lamang ito at gising ang kanyang diwa. May dengue siya. Dengue? Paano niya nakuha ang sakit na yun? Hindi ko din alam. Malinis naman sa bahay. Wala akong ideya kung bakit nagkaroon siya ng dengue. Napabuntong hininga ako. Hindi ko man alam kung gaano kalubha ang sakit na iyon, hindi pa rin umuhupa ang pag-aalala ko sa aking anak. Lalo na't nakikita kong nanlalambot ito. Why are you here po, Mr. Samuel? Tipid na ngumiti ako matapos siyang magtanong. Natutuwa talaga ako sa tuwing nagsasalita siya, para bang napaka-matured niyang bata. I brought you fruits and foods para lumakas ka agad. I don't want to eat po. Masakit po ang head ko. I want to sleep na po. You need to eat, baby. Kailangan malakas ka para agad kang makalabas dito. After noon, we're going to ride a horse. Dahil sa sinabi kong iyon, madali ko nakuha ang interes ng aking anak. May kabayo po kayo? Yes. Do you want to ride a horse? Tumango ito sa tanong ko. Opo, but I don't know how to ride po eh. Baka po mahulog lang ako. Ngumiti ako dahil sa sinabi niya. No, of course not. I won't let you fall. Kasama mo ko. Really po? You are my daddy po ba? Sabi ni mommy dadating si daddy. Pero ikaw po ang dumating. Natigilan ako habang nakatitig sa aking anak. Hindi pa rin ba niya kilala ang daddy niya? Kung ganon, hindi sila Rico at Stuart ang kinikilala nitong ama dahil hindi pa sinasabi ni Daphne ang tungkol sa akin. Ibig bang sabihin ay hahayaan na ako ni Daphne na makilala ako ng anak ko? Napangiti ako bago tumango. Yes, I am your daddy. Panandalian kaming natahimik habang nakatingin sa akin ang anak ko. Ngunit kalaunan ay ngumiti rin ito bago tumango. I know you are my daddy po. We have a same face po kasi and you look like Daddy Stuart too. My thoughts didn't fail me. Mabilis akong napangiti muli dahil sa sinabing inang iyon. Naaaliw talaga ako sa aking anak dahil kakaiba siya kung magsalita. Para bang nakuha niya na sa akin. Yes, baby. Your daddy is just busy, that's why I didn't visit you. Pero ngayon, araw-araw na tayo magsasama. Talaga po? You're not going to leave po ba? Hindi na po kayo magwo-work? Umiling ako sa tanong niya. Nakangiti ako bago haplusin ang buhok nito. I'm going to visit you every day if you don't have classes. Magpe-play tayo ng ball and we're going to my farm to ride a horse. But you need to get strength first. Magaan ang pakiramdam ko ng araw na iyon. Kulang na lang ay hindi ako umalis sa tabi ng anak ko, kaya't doon ako nagpalipas ng gabi. Ngunit umalis din ako dahil kailangan kong muling umattend ng meeting dahil nakasala nga iyon kahapon dahil sa biglaan kong pag-alis. Hindi ko man nais umalis ngunit kailangan ako doon. Next month na ang launching ng isang products na kinabibilangan ko sa isang partnership company. Marami akong tinutulungan kaya't halos lahat ng kumpanya ay kilala na ako. I need to go immediately. My son is on the hospital now. Hindi ako magtatagal dito. Tumango ang isang director na siyang namamahala sa project naming ito. Ilang oras na akong narito at natitiyak kong nakagising na ngayon ang aking anak. No problem, Mr. De Silva. Thank you for your time. I will inform you tomorrow. Tumango ako. Nagpasalamat rin ako dito bago ako tuluyang magtungo sa isang opisina kung nasaan naroon ang gamit ko. Pagkapasok ko, may babae na naglahad sa akin ito na kasama ni Victor.
May tumawag kanina, ngunit hindi naman siya nagsalita. Nangunot ang noo ko bago tingnan ng cellphone kung sino ang sinasabi niya. Nakita kong number iyon ni Daphne, kaya't mabilis na akong tumalikod pa at hindi na ito kinausap. Nakasunod sa akin si Victor habang sinusubukan kong tawagan muli si Daphne. Ngunit hindi na siya sumagot bago ko marating ang kotse ko. Si Victor na ang nagmaneho para sa akin habang sinasave ko na ngayon ang number niya. Nakalimutan ko palang isave ito noong isang araw, kaya't walang pangalan na nakasaad dito. Habang tinatahak namin ang daan patungong ospital, nakatanggap ako ng tawag mula kay Stuart na agad ko namang sinagot. How was Tita Melinda condition? Nasa likurang upuan ako habang naghihintay ng sagot ni Stuart. Naoperahan kasi si tita noong isang araw dahil sumakit ang tiyan niya. Ang sabi ng doktor, appendix iyon, kaya't agaran na siyang sumalang sa operasyon. Hindi pa ako nakakabisita sa kanya dahil nga nasa ospital din ang anak ko. Hindi ko alam kung may alam na ba si Stuart dahil wala naman itong nababanggit sa akin. Ngunit mukhang wala itong ideya na nasa ospital si Miguel dahil hindi ko pa siya nakikitang dumalaw doon. Recharge na siya bukas. Are you busy? Bakit hindi mo man lang siya binisita? Napabuntong hininga ako. I'm with my son yesterday. Matagal bago siya sumagot sa kabilang linya. Kaya't muli na akong nagsalita pa. May nangyari lang kasing hindi maganda. But I will visit her next day if Miguel is fine. I need to go. Binabaan ko na siya ng tawag matapos kong sabihin yon. Alam ko naman nang nakuha na nito ang nais kong sabihin, kaya hindi na kailangan pang magpaliwanag ako. Dahil nga tumawag sa akin si Daphne kanina, iniisip ko nang baka hinahanap na ako ng aking anak. Nasabi ko kasi sa kanya na hindi ako aalis at hihintayin ko itong magising. Ngunit hindi ko man lang iyon natupad. Nakukonsensya tuloy ako dahil sa nangyari. Kaya't simula ngayon, hindi muna ako makikipag-participate sa ilang proyekto na gagawin ng mga business partner ko. Ilalaan ko muna ang lahat ng oras ko sa aking mga anak. Nais ko rin makilala na ako ng anak kong babae upang tuluyan ng guminhawa ang pakiramdam ko. Sa oras na mangyari yon, si Daphne naman ang siyang susuyuin ko. Daddy! Mabilis na lumapit ako sa aking anak matapos kong makabalik ng ospital. Tila ba nabigyan ito ng sigla dahil muli niya akong nakita. Bahagya akong ngumiti habang nakaupo ito sa kandungan ni Daphne. Bakit po ang tagal niyo? Iyon agad ang tanong ni Miguel matapos kong makaupo. Hinaplos ko ang ulo niya bago guluhin ang buhok nito. May inasikaso lang si Daddy. Binilhan din kita ng foods and toys. Ipinakita ko sa kanya mga pinabili ko kay Victor na ngayoy agad kong binuksan. Doon din naman kumilos si Daphne upang ayusin ito ang pagkakaupo ng aking anak. Maingat niya itong isinandal sa headboard bago ko tuluyang mapansin ang bulak na nasa kamay niya. What is this? May bago kang turok? Tumango si Miguel, nakanguso na nakatingin sa akin. Opo, ayoko na nga pong matusok. Sasaktan po yung hands ko. Lagi na lang nila akong tinutusok. Napabuntong hininga ako bago lumingon kay Daphne. Hindi pa ba lalabas si Miguel? Kumiling ito sa tanong ko dahil upang mangunot ang aking noo. Why? Bakit hindi pa? Panay lang ang pagturok nila sa anak ko. Gagaling ba siya sa ospital na to? Kung gusto mo, i-transfer na lang natin siya sa ibang ospital. Tinaasan niya ako ng kilay matapos kong sabihin yon. Hindi sa pinangungunahan ko ito. Nais ko lang naman gumaling kaagad ang anak ko. Kahit sa ang ospital mo siya dadalhin, tutusukan siya. Kailangan nilang itest ang dugo nito upang malaman kung tumataas o nagiging okay na ba ang platelet niya. I already have a research. Ang dengue ay tumatagal ng 5 o 6 na araw. Kaya't kung nasaan siya ngayon, dito siya magpapagaling. Napakurap ako dahil sa sinabi niyang iyon. Medyo mataas agad ang kanyang boses, kaya tumango ako. I'm just saying my opinion. Why are you mad? I'm not mad. Wag mo na lang sabihin kung anong nais mo. O Miss Medja sa tanong ko. Tinalikuran na rin niya ako nang hindi nagsasalita. Nagtungo ito sa lamesa kung saan inabot ni Victor ang pinaluto kong pagkain kanina kay Manang Mercy. Hindi na rin naman nasundan pa ang pag-uusap namin yun. Kahit madalas niya akong sinusungitan, hindi naman na ako tumitigil na kausapin siya. Alam kong may kasalanan ako kaya't kailangan ko siyang unawain. Kung sa ganitong paraan ay magkakaayos kami ay gagawin ko iyon. Is our daddy, Marga? Nakangiti ako sa aking anak matapos niyang pumasok sa silid ng kuya niya. Ilang araw na ang lumipas mula lang ma-discharge si Miguel mula sa pagkakaroon ng sakit. Maayos na ito kaya't mabilis akong bumisita matapos kong puntahan si Tita Melinda. Ngunit gaya lamang ng dati, hindi pa rin nagbabago ang pakikitungo sa akin ni Daphne. Para bang hinahayaan lang niya ako mapalapit sa mga anak ko. Really? Kayo po ang daddy namin?
Tumango ako sa tanong ng aking anak na babae. Sinenyasan ko itong lumapit sa akin habang nakaupo ako sa gilid ng kama. Nasa ibaba kasi si Daphne dahil tumawag ang sekretarya nito. At si Miguel ay kalalabas lamang ng paaralan. At si Stuart ang nagsundo. Come here, little girl. May sasabihin si daddy sa'yo. Hindi nag-alinlangan lumapit ang aking anak dahil nakangiti ito na walang kasamang takot at pagdududa. Daddy is happy to see you, finally! I'm sorry if I'm not in your side when you're growing up. Ngumiti lang ito bago tumango. It's okay, Daddy. I know we're going to meet naman po someday, and that day is today. I'm happy to meet you po. Kakaiba ang pakiramdam ko matapos parinig iyon sa aking anak. Hindi ko alam kung bakit napakaswerte ko dahil hindi sila galit sa akin. Hindi ko man deserve ang lahat ng ito dahil sa ginawa ko noon, pilit pa rin akong babawi at gagawin ang lahat para iparamdam kung gaano ko sila kamahal. Ako na po dyan, Lo. Naiilang man akong tawaging lolo ang lolo ni Daphne, pinilit kong inalis sa sistema ko ang hiya o anumang bagay na nakakailang sa akto ko. Nag-angat siya ng tingin sa akin. Kunot ang noon nito dahil sa sinabi ko. Ilang araw na rin kasi ang lumipas simula na makilala ko ang mga anak ko. Nagpasya rin si Daphne na umuwi ng probinsya dahil alam kong namimiss na niya ang mga pamilya nito. Naging maluhaman ang pagkikita nila kahapon. Masaya naman ako dahil nakasama ko sila. Alam kong nakilala nila si Dahlia bilang apo nila. Hindi ko rin alam kung nasaan na ba si Dahlia dahil ilang taon na ang lumipas ay hindi na talaga natagpuan ang katawan niya. Alam kong hindi naging mabuti sa akin si Dahlia noon. Alam ko na ang pinaramdam niyang pagmamahal sa akin ay totoo. Ngunit nakaraan na iyon. Alam ko nagkamali ako sa aking ginawa ngunit nakuha pa rin akong mapatawad ni Stuart. Hindi ko talaga alam kung bakit napakaswerte ko. Marunong ka bang magsibak ng kahoy, iho? Tumango ako sa tanong nito kahit walang kasiguraduhan kung marunong ba ako. Ngunit sa tingin ko ay kaya ko naman. Matagal-tagal na rin noong huling pumunta ako ng gym. Siguro ay kailangan kong pagpawisan ngayon. Kaya ko po. Magpahinga muna kayo doon sa kubo. O sige, ikaw na ang bahala dito. Tumayo na ito bago niya tapikin ang balikat ko. Nagtungo ito sa kinaroroonan nila Daphne at mga anak ko, kung saan kumakain sila na niluto ni Lola Laila kanina. I'm not familiar on that food, pero masarap naman at matamis. Nakakain naman ako dahil hindi ko nagustuhan ang ulam nila kagabi. I don't know what kind of foods is that, but it seems they like eating veggies. Pero ako, hindi ko gusto yun. Makalipas ang ilang oras ng pagsisibak, natigilan ako na marinig ang boses ni Daphne. May hawak siyang baso na tila ba para iyon sa akin. Inutusan na niya akong sumilong ngunit niligpit ko muna ang mga natapos ko bago hubarin ang suot kong damit dahil sa pawis. Pagkaharap ko dito, tulala na siya at natigilan. Madalas na nangyayari ito sa kanya. Hindi ko alam kung anong nasa isip nito ngunit alam kong may epekto pa rin ako sa kanya. Tara na, sumilong ka na. Masyadong mainit dito para natutulala ka dyan. Hindi ko nakita ang naging reaksyon nito. Ngunit natutuwa ako dahil wala akong narinig na pagrereklamo sa kanya ngayon. Hindi ko nga alam kung okay na ba kami. Ngunit kailangan ko pa rin kumpirmahin upang magsimula muli kami ng plano para sa future namin. Nang araw na iyon, naging iwas lagi sa akin si Daphne at hindi niya ako gaalong kinakausap. Sa tuwing lalapit ako sa kanya, siya na ang unang umiiwas kaya't ang mga anak ko na lamang madalas ang nakakasama ko. Isang araw, matapos naming magtungo ng pamilihan, ay agaran siyang nagluto para sa pagkaing nais ko. Ilang araw na kasi akong hindi nakakakain na maayos dahil hindi ko nagugustuhan ang niluluto ng lola niya. Hindi naman na maarte ako. Ngunit hindi lang kasi talaga ako kumakain ng gulay simula noon pa. Ngunit sa pananatili ko dito, doon ko na napatunayang hindi talaga maganda ang lasa ng gulay. Tikman mo nga ito, La. Narinig ko ang pagsasalita ni Daphne habang hinahalo nito ang niluluto niya. Lumakad ako patungo sa likuran nito bago siya tuluyang humarap sa akin. Hawak ang sandok na may sabaw. Hinawakan ko ang kamay nito kung saan naroon ang hawakan ng sandok. Hindi ko pinansin ang pagkakagulat niya dahil ako ang nakita nito. Bagkus, tinikman ko iyon habang nakatingin siya sa akin. It's good! Napapakurap siya 2 beses bago mag-iwas ang tingin. It's so nice to see her acting like this. Pakiramdam ko talaga, may nararamdaman pa rin siya sa akin. Siguro nga ay natakpan lamang ng galit ang puso dahil sa mga nagawa ko noon. But I'm willing to change because of her. Lalong-lalo na para sa mga anak ko. I want to start again with them. Iyong kompleto na kami at bubuo kami ng masasayang alaala kasama ng mga bata. May ibabalik sana ako sa'yo.
Nangunot ang noo niya dahil sa sinabi ko. After keeping this thing, maybe this is the right time that I give it back to her again. Dahil sa kanya lang ito, siya lang ang magsusuot nito kung saan isinumpa ko noong mamahalin ko siya. But I failed. Pero ngayon, hindi na iyon mauulit pa. I hold her hand, even she didn't say any word. Tulala lang siya matapos kong ilabas at isuot ang singsing sa daliri nito. Buong akala ko ay magpoprotesta ito sa ginawa ko, pero hindi siya umangal. Iniwan ko na lang din siya doon dahil ayoko nang ibalik pa niya sa akin ang singsing na iyon. Alam kong darating talaga ang araw na ito. Alam kong matagal ang magiging proseso ng lahat ngunit kaya kong gawin lahat ng gusto niya. Mapatawad lamang niya ako. Do you want me to forgive you, right? Dahil sa tanong niya iyon, tila ba nawala lahat ng pag-iisip ko buhat kanina. Nakabalik na kaming lahat ng Manila. Dumalo ako sa opisina nito upang dalhan siya ng bulaklak. I want to court her now. Hindi ko kasi siya naligawan noon dahil sa parasahan lamang ang relasyon namin. Ngunit ngayon, nais ko man siyang ligawan ay nawawalan ako ng ideya kung paano iyon gagawin. Kaya dinalhan ko na lamang siya ng bulaklak. Ngunit hindi naman na niya iyon nagustuhan. Kung ganon, paayag ka ng bigyan kita ng 10 bouquet araw-araw? Umiling siya sa tanong ko dahil buong akala ko ay iyon ang nais niya. Hindi mo na ako bibigyan ng bulaklak. Just do me a favor. Nangunot ang noo ko. A favor? Tumango siya. The list of men that I want to be my endorser didn't get assigned yesterday. We still don't have endorser in our men's products and I think you're fit on that position. Nangunot muli ang noo ko. You know that I'm not used on camera. Even before, I don't have any photos except on our wedding day. Totoo ang sinabi ko. Wala akong hilig sa pagpapakuha ng litrato dahil hindi ko gusto. Ang huling babaeng kumuha yata ng larawan ko ay nawala ng cellphone dahil tinapon ko yon. Kung ganun, hindi ka pumapayag? Natigilan ako sa tanong nito. Hindi ko alam ang isasagot dahil ayokong magalit siya. Dahil sa kaisipang iyon ay napipilitan akong gumiti. I didn't say that I won't. Sinasabi ko lang na hindi ako mahilig sa camera. But I can try. Why not? So, are you accepting my offer? Napatitig ako rito dahil wala din naman akong pagpipilian. Kung hindi pumayag, pabor din naman iyon sa akin dahil makakasama kong itong muli. At saka pa, para din naman iyon sa kumpanya niya. Yes, if you want me to be your endorser, I will. Wow, sir, talaga po. Maraming salamat po. Biglang sumingit ang sekretary niya na dahil maging siya ay nakahinga na ng maluwang. Sa tingin ko ay wala namang masama kung susubukan ko. Kung anong gusto ng boss mo, yun ang susundin. Alright, we have a photo shoot later. We need to rush this para makahabol kami. Tumayo ako dahil tumayo rin ito sa kinatatayuan niya. Aalis na ba siya agad? Later? Ibig sabihin ay mamaya na? Nilingon niya ako bago tumango. Oo, may problema ba? Nangiti ako ng pilit bago umiling. Walang problema. Nagtatanong lamang ako para maging handa ako mamaya. Okay, see you later. Tuluyan na niya akong tinalikuran kung saan nagmapadali itong lumabas. Natanong ko naman sa sekretarya nito kung saan ito pupunta. Ngunit nasabi niya sa akin na wala naman itong gaganaping meeting. Kung ganon, saan siya pupunta? Daphne! Hindi ito huminto dahil napakalakas ng boses ko. Dire-diretso ang lakad niya kung saan pumasok na ito ng elevator. Wait! Wala talaga siyang pakialam sa akin kahit na nagsusumigaw na ako. Kung hindi ko lamang hinarang ang kamay ko sa pinto, ay hindi ako makakapasok sa loob. Sandali! Bakit mo ba ako hinahabol? Hindi ba tapos na ang napag-usapan natin? Kung may sasabihin ka pa pala, bakit hindi mo nalang sinabi kanina pa? Hindi pa naman tayo tapos mag-usap, hindi ba? Nagmamadali kang umalis na para bang may lakad. Hindi ba't 10:00 pa lang ang labas ng mga bata? Nag-iwas ako ng tingin sa kanya bago pindutin ang last floor. Saan ka ba pupunta? Hindi ba nasabi mong may photoshoot mamaya? Kailangan ko bang maganda para sa susuotin ko? Aayusin na yun ang sekretarya ko. Huwag mo nang problemahin pa yon. Kung ganun, saan ka pupunta? Magkakape lang ako. Inaantok ako at hindi ako makapag-focus sa ginagawa ko. Magkakape ka lang ngunit kailangan mo pang lumabas? Bakit hindi na lang dito? Sinabi mo sana sa akin para matimplahan kita o mabili. Bakit ba mas alam mo pa sa akin? Ito ang gusto ko. Nais ko ma-feel ang presensya ng coffee shop sa labas. Bakit ba pinakikialaman mo yon? Why are you look nervous? Are you still not comfortable with me? Sino nagsabing kinakabahan ako? Bakit ako kakabahan? Because your heart beating fast. Pumaling ang ulo ko habang nakatingin sa kanya. Ako ba ang rason kung bakit mabilis ang pagtibok ng puso mo ngayon?
Napaatras ito dahil sa lapit ng boses ko. Doon lang din niya napansin na lumapit ako sa kanya ng ilang pulgada. Pwede bang wag mo kong nilalapitan ng gano'n? Bakit? Humakbang ako palapit na mas lalong nagpahilig sa kanya sa sulok. Isinandal ko ang palad sa gilid nito at bahagyang yumuko upang pantayan ang kanyang muka. Don't you want me to get that nervous away? I'm not nervous. Kung ganon, bakit ka nauutal? It's normal to feel that way. That feelings is make you more excited while I'm around. You're not comfortable because we're not that cool now. Pero alam kong may ibang dahilan para kung bakit nagkakaganito ka. You're still in love with me, right? Dahil sa sinabi kong yon, naitulak niya ako kaya't nagkaroon ng distansya sa pagitan namin. Hindi ka ba nahihiya sa sinasabi mong yan? Paano mo nasasabi yan? Ngumisi lang ako kahit nakalatang namumula ang kanyang muka. Nahihiya ba ito o nagagalit? I know you won't admit it now, but I almost feel it. You don't need to say that. Umismid lamang ito hanggang sa tuluyan ng tumunog ang elevator. Umayos siya ng tayo at tinalikuran na ako. Ngunit bago pa man siya tuluyang makaalis, hinila ko na ang kamay nito at mabilis na hinarap sa aking kinatatayuan. Hindi ko na hinintay ang magprotesta siya dahil sinalubong ko na agad ito ng halik. It's just a smack kiss, but I can forgive her. Give her more. Ang kaso lang, baka masampal na niya ako kaya tumiwalay din ako bago pa mangyari yun. Ngumisi ako habang tulala siya sa ginawa ko. See you later, wife. Ang aga niyo po, sir. Wala pa po si ma'am. Ngumiti ako sa sekretarya niya. Alam kong maaga ako. Hindi ko alam kung bakit napaaga ako dahil mamaya pa naman ang photoshoot. It's okay. Maghihintay na lang ako. Kung ganun, sir, maghahanap na ako ng damit na nakasukat sa'yo habang wala si ma'am para pag dumating siya, preparado na kayo. Tumango lang din ako. Wala namang kaso iyon sa akin dahil iniisip ko lang na para ito kay Daphne. At saka pa, kakaiba ang nararamdaman ko ngayon. Natutuwa ako sa hindi malamang dahilan at naiisip bigla ang nangyari kanina. But sir, pumahayag kayo? Alam niyo po, mas gwapo naman kayo sa mga model na nais ni ma'am. Ngumisi ako. Hindi ko naman matatanggihan ang asawa ko. Namilog ang mata nito dahil sa sinabi ko, Kayo po ang asawa ni ma'am? Yes. Napamaang siya dahil tila hindi pa ito naniwala sa sinabi ko. Marami pa itong naitanong bukod doon. Halos natapos sila sa pag-aayos sa akin habang patuloy na nag-uusisa sa buhay naming dalawa ni Daphne. Narito na pala si ma'am, sir. Tumango ako habang nakatingin sa salamin. Katabi ko ang isang modelo na nakangiti sa akin buhat kanina. Ngunit hindi ko ito binibigyang pansin. Siguradong inasikaso muna ni Daphne ang mga bata bago siya tumungo dito. Napakasipag na babae. Sino ang manager mo? Dahil naiwan kaming dalawa, nakakuha ito na pagkakataong kausapin ako. Ang CEO ng Laveda. Hindi siya nakasagot matapos kong tumayo. Iyon kasi ang name ng company ni Daphne at siya mismo ang tinutukoy kong manager. Si Miss Madrid pala ang manager mo? Tumango ako. Inaayos ko ang aking damit ngunit wala ang paningin ko rito. Nagpaalam na rin akong aalis na dahil mas nais ko pang makausap si Daphne kesa sa kanya. Pagkalabas ko nga, nakita ko na itong kausap ang sekretarya niya. Dahil palapit na ako sa kinaroroonan niya, nakuha ko na ang atensyon nito. Nakatingin na ito sa akin na tila ba hindi inaasahang narito na ako. You're late. Umismid ito sa sinabi ko. Imbes na mawalan ako ng kondisyon, tila ba mas natutuwa ako sa tuwing nagkakaganito siya. Pakiramdam ko, ginagawa lang niya iyon upang ipakita sa akin na wala lang para sa kanya ang presensya ko. Dahil nga nakahanda na rin kami, hindi na natagalan pa ang pag-uumpisa kung saan mabilis din iyong natapos. Kinakausap ako ng isang cameraman kung baka pwede daw ay mag-apply ako sa kanilang company. Kung papayag ang asawa ko, bakit hindi? Pansin kong nangunot ang noo ng babaeng endorser dahil sa sinabi ko, May asawa ka na? Tumango ako bago ko sulyapan si Daphne. Nakita ko itong nakatingin sa akin, kaya titinuro ko ang gawing pwesto nito sa mga kausap ko. She's my wife. Matapos kong sabihin yon, lumihis na ang tingin ni Daphne kung saan nag-focus ito sa ginagawa nila doon. Hindi na rin naman din nagtagal ang pag-uusap namin dahil nagpaalam na akong magbibihis na. Matapos kong makapagbihis, hindi pa rin natatapos sila Daphne kaya nagpasya na akong maghintay sa labas. Ayoko rin namang lumapit doon dahil ayoko makita ang mga larawan ko. Iniisip ko nga kung naging maganda ba ang kinalabasan o hindi. Baka madismaya lang si Daphne sa akin. Matapos ng ilang minutong paghihintay, natapos din sila Daphne kung saan ay tinatanaw ko itong naglalakad palapit sa akin. Nakita nitong naghihintay ako sa hallway, kaya't minamadali nitong lumapit sa akin na may ngiti sa labi na tila ba ngayon lang iyon nangyari.
Congratulations! You did it well. Salamat. Natulala ako ng ilang segundo bago bumaba ang mata ko sa kanyang kamay na nilahad niya sa akin. Hindi rin naman nagtagal ay tinanggap ko iyon dahilan upang magkamayan kami. Napangiti ako dahil sa eksenang ito. Ngunit binawi rin niya ang kanyang kamay dahilan upang umarko ang uso ko. It's my pleasure to do your favor. Kahit hindi ko hilig o hindi nakasanayan ay gagawin ko. I just want you to be happy. Tumango siya bago bumuntong hininga. Nagbaba din ito ng tingin na para bang may iniisip. Ngunit kalaunan ay muli siyang nag-angat ng tingin sa akin bago magsalita. Because the deal is finally over, I want to say, napatitig ako rito dahil sa paghinto niya. Hindi ko malaman kung bakit kinakabahan ako dahil sa naiisip ko kanina. You're already forgiven. Nag-iwas siya ng tingin matapos niyang sabihin yon. Hindi rin ako nakasagot agad dahil tila ba kinaklaro ko pa iyon sa isip ko. Ngunit nang makabawi ako, ay wala sa sariling napangiti ako. Seryoso ka ba? Tumaas ang kilay niya sa tanong ko. Ayaw mo? No, of course I want. Hindi ko napigilang yakapin siya dahil sa nararamdaman kong saya. Hindi ako makapaniwala na mapapatawad niya ako. Alam kong mabait siya. Alam kong kakaiba siyang babae at hindi nagtatagal ang galit niya sa puso nito. Hindi ko lang talaga kinaya ang sinabi nito. Napatawad na niya ako? Binibigyan ba ako nito ng ikalawa pang pagkakataon? Thank you so much. Alam kong mahirap itong naging pasya mo, pero nagpapasalamat pa rin ako. Siya rin ang kusang lumayo sa pagkakayakap ko kung saan tumingin ito sa akin ng diretsyo. Pinatawad kita dahil sa mga anak natin. Wala naman din akong choice and besides, you deserve my forgiveness after all your experience in your past. Stuart told me, I know everything. Natigilan ako sa sinabi niya. Hindi ko alam na may ideya siya sa nangyari sa akin. Hindi ko naman din kasi alam na sasabihin pa iyon ni Stuart sa kanya. We're both suffering after so many years. Maybe we need to stop the things who's still putting us in a complicated situation. Every people deserve a second chance. I think you belong with them. Isang makatotohanang ngiti ang isinukli ko kay Daphne. Totoo lahat ng sinabi niya. Nagdusa na kami na mahabang taon ng dahil sa akin. Kung hindi lamang sana ako naging makasarili, ay baka hindi namin iyon mararanasan. Kaya't dapat lang napagpursigihin kong muli ito. Dapat iparamdam ko sa kanila kung gaano ko sila kamahal at gaano ako kasayang nagkaayos muli kami. Nang araw na patawarin ako ni Daphne, hindi na ako naging abala pa sa anumang bagay. Madalas na akong bumisita sa kanila at ako na halos na naghahatid sundo sa mga anak ko. Samantalang si Daphne ay patuloy kong binibigyan ng anumang regalo. Alam kong hindi naman mahilig sa material na bagay si Daphne ngunit nais ko lamang siyang bigyan ng araw-araw na regalo. Wala namang pasok ang mga bata ngayon, Samuel. Bakit ang aga mo? Ngumiti ako habang naglalakad ako pasunod sa kanya. 5 buwan na ang lumipas simula nang mapatawad niya ako. Halos araw-araw na ako rito ngunit nasabi niya sa akin kahapon na magpahinga muna ako at huwag bumisita sa kanila. Wala din naman akong gagawin sa bahay and I'm with someone today. Natigilan siya sa paglalakad kung saan papasok na kami sa sala. Nagtataka ito sa sinabi ko bago siya lumingon sa gawing likuran ko. May kasama ka? Bago pa man muli akong magsalita, narinig ko na ang yapak ni Victor. Dahilan upang harapin ko ito. Sa likod ni Victor, naroon ang kapatid na lalaki ni Daphne habang hawak ang kamay ni Lola Laila. At sa huli, si Lolo Esting na ngayon malaki ang ngiti sa amin. Lola! Mababakas ang saya sa tinig at mukha ni Daphne matapos nitong lapitan si Lola Laila. Nagtungo kasi ako kahapon doon upang kumbinsihin silang sumama sa akin. Halos magmakaawa pa ako kaya't napagbigyan nila ako ng wala sa oras. Sinundo kami ng asawa mo kaninang umaga. Nilingon ako ni Daphne dahil sa sinabi ni Lola. Ngumiti lamang ako at hindi nagbigay eksplanasyon. Ang sabi niya, baka kung pwede ay dito kami magpalipas ng Pasko at bagong taon. Pinagbigyan ko naman, umiiyak sa ito. Nag-iwas ako ng tingin dahil sa pinaalam ni Lola. Hindi ko naman talaga sana iyon gagawin ngunit no choice ako. Gusto ko lang mapasaya si Daphne dahil alam kong masasaya ito kung makakasama namin ang pamilya niya sa Pasko. Iyon nga po sana ang bala ko kaso lang narito na po ako. Salamat po at pumayag kayo. Ngumiti si Lola kay Daphne. Wala iyon. Gusto ko rin namang mabisita ang bahay mo. Tsaka 1 linggo na lang ang pasok ng kapatid mo. Christmas break na sa susunod na linggo. Opo nga po. Maging ang mga kambali wala ng pasok. Siguradong matutuwa sila sa oras na magising sila. Matapos sabihin iyon ni Daphne,
Iginaya namin sila papasok sa loob upang makapagpahinga. Naganda ng makakain ng isang kasambahay habang ako ay nasa tabi ni Lolo Esting dahil nag-uusisa ito kung nasaan ang mga magulang ko. Wala naman na din para sa akin kung sabihin kong patay na sila. Alam ko namang wala na rin ang totoo kong ama dahil nalaman kong iyon kay Tita Melinda. Nasabi ko rin na sila tita at tito lamang ang nakakasama ko maging si Stuart. May mga naitanong pa ito kung paano ko nga ba daw nakilala si Daphne noon. Kasi ay hindi naman ito napag-usapan dahil nasabi niya sa akin na kinikilatis muna niya ang ugali ko. Ngunit ngayon, para bang kay gaan ang pakiramdam ko dahil nararamdaman kong tanggap nila ako para sa kanilang apo. Bakit hindi mo sinabing susunduin mo sila lola? Nangiti ako sa tanong ni Daphne. Ilang oras na simula na makauwi kami dito. Nasa hardin na maglola at doon pinapanood nilang naglalaro ang kanilang apo. Habang ako ay nagpaalam na aalis muna dahil titingnan ko lang ay pinareserve kong regalo para kay Daphne sa Pasko. Gusto ko lang masorpresa ka. Kung sasabihin ko, hindi na yun exciting. Bahagya siyang umismin ngunit may guhit ng ngiti ito sa kanyang labi. Ang hilig mo talaga sa ganyang eksena. Hindi ba't nasorpresa ka naman? Mm, mm. Tumango lamang siya. Nasambungad kami ng pinto dahil sumunod ito sa akin matapos kong magpaalam na aalis muna ako. Nga pala, saan ang punta mo? Tumaas ang kilay ko dahil sa tanong niya. Maayos naman na kami. Hindi na niya ako sinusungitan tulad ng dati. Ngunit hindi naman na masyado siyang nakikipag-usap sa akin noon. Kaya't nagtataka ako kung bakit tila interesado siyang malaman kung saan ako pupunta ngayon. May importante lang akong kukunin. Saan? Kung sasabihin ko ay hindi na yun exciting. Ngumuso siya. Umirap ng natural dahil hindi ko pinaalam kung saan ako tutungo. Gusto mo bang malaman? Muli ay sinulyapan niya. Nakataas ang kilay habang tiko mambibig. Kaya nagtatanong ako, Samuel, pero kung ayaw mo namang sabihin, hindi muna ako kailangang tumagal sa harapan ko. Natawa ako dahil tila ba mas mabilis nang uminit ang ulo niya ngayon kaysa sa akin. Then, just say yes to me first. Pag pumayag kang magsama ulit tayo, kahit sa banyo lang ako pupunta, ipapaalam ko sa'yo. At may kondisyon pa? Yes, ilang buwan na kitang sinusuyo. Nagkaayos na nga tayo pero hindi pa ulit tayo nagsasama. Kasal naman na tayo, hindi ba? Kinasal nga tayo. Ngunit ang kasal na yun ay palabas lang. Sa tuwing iniisip ko yon, parang sapilitan lang ang nangyaring kasal ng araw na yun. Napabuntong hininga ako dahil sa sinabi niya. Actually, the things I reserved last week is a diamond ring. Iyon sana ang titingnan ko ngayon kung tapos na ba o aabot pa iyon ng ilang araw. Gusto ko kasi bago Pasko, maibigay ko in sa kanya at mag-propose ako rito na siyang hindi ko nagawa noon. I want to marry her again. She have a point that the wedding happened 4 years ago is just a show. Maging ako ay naiisip ko iyon kaya't nagpasadya muli ako ng singsing na mas maganda at nababagay ng todo sa kanyang daliri. You can go now, Samuel. You don't need to say if where you're going today. Maybe it is important matters? Yes. Lumapit ako rito na lagi ko namang ginagawa. Hinawakan ko ang kamay niya dahil alam kong hindi rin naman siya magagalit. I have a surprise to you again. That's why I don't want you to say this. Like what I said, it's not gonna be exciting once I told you. Ngumisi siya bago mailing. Kung ganun, ay para saan? Para yan sa akin? Yes, I won't get tired giving you anything. So this gift is the key for our happy future. Just don't overthink. Wala siyang binigay na tugon sa sinabi ko. Nakababa lang ang kanyang tingin sa kamay kong nakahawak sa kanya. At doon, nakita kong suot nito ang singsing na ibinalik ko noon sa kanya. How did you get this ring? She asked me while looking at her finger. Kinuha ko yan sa babaeng nasa funeral. That ring does not belong to her. Dahil hindi naman nga ako naniniwalang patay ka noon, kaya kinuha ko at tinago. Umaasa ka rin pala na maibabalik mo ito sa akin? Nangyari naman, hindi ba? Hindi siya nagbigay imik. Nag-angat lang siya ng tingin sa akin dahilan upang magkasalubong ang titig namin. After so many years, my feelings didn't change. Sa lahat ng babaeng nakilala ko, siya lang halos ang nagpabago sa akin. I've never imagined that one day, I'm going to change myself on one girl. At hindi ko akalain noon na si Daphne ang makakagawa noon. Nagpapasalamat ako dahil siya ang susi sa lahat. I love you. Natigilan siya sa sinabi ko. This is the first time I said this word. Kung dati ay inaakala kong nakakailang at masyadong corny, but it feels more happier once you said this to your love. I will do everything to make it up to you again. You deserve a peaceful life, a complete family, and perfect husband. But I know, I'm not that kind of perfect, but I can be the best husband to you again.
Tipid lamang siyang ngumiti. Alam kong tinanggap nito lahat ng sinabi ko. Alam kong matatanggap niya yung muli sa buhay ko. Kasama ang mga anak ko. Alam kong malinis ang puso niya at nakabukas iyon para sa akin. Isa siyang mabuting babae na hindi ko akalaing magkakaroon ako. This is too much. Pero hindi ko sasayangin. I will love her forever. Kahit ilang taon o dekada ay hindi magbabago ang pagmamahal ko sa kanya. Nagpasya akong gawin na ang plano ko dahil nakuha ko rin ang pinasadya kong singsing para sa kanya. Inutusan ko sa Victor na ayusin ang venue ng proposal sa isang restaurant. I can't decide a nice plan for this. Nagtanong ako kay Stuart ngunit wala naman din siyang naisagot na maayos dahil never siyang nagpropose sa isang babae. Kaya ang ideyang ito ay nakuha ko lang din kay Victor. Hindi ko alam kung gagana ba ito, ngunit isa lang itong family dinner na kasama ang pamilya niya at mga anak namin. Bakit wala pa sila? 20 minutos na ako naghihintay ngunit hindi pa rin sila dumadating. Si Stuart at Tita Melinda ay kasama ko na maging si Tito. Dahil magaling na rin si Tita, nasabi na ni Stuart lahat ng nangyari sa amin ni Daphne. Ipinaliwanag rin niya ang naging plano nila na palabasing patay na ang asawa ko. Alam kong naging masama ang loob ni Tita nang sabihin iyon ni Stuart, ngunit wala naman din siyang nagawa. Kaya no choice sila kung hindi hayaan na ang lumipas. Masaya sila dahil nakasama na nila ang mga anak ko. Naging kumpleto kami muli na siyang nagpapasaya sa puso ko. They here! Ibinulong iyon ni Victor sa akin kaya't mabilis akong tumayo sa pwesto ko. Lumakad ako patungong entrance upang salubungin sila at buhatin ang anak kong babae na agad yumakap sa akin. Where is Lola Melinda po? She's waiting inside, little princess. Tuwang-tuwa siya nang sabihin ko iyon. Lumapit din ako kay Daphne upang alalayan itong maglakad patungo sa pwesto niya. Ang buong restaurant ay binayaran namin. And this restaurant is belong on my business partner, kaya't mas lalo pang naging maganda ang paligid dahil sa request ko. Ano bang mayroon? Iyon ang tanong ni Daphne matapos niyang umaupo. Ang mga anak ko ay tumabi kay Tita Melinda na tila ba nasasapik sila rito dahil ilang araw din silang hindi nagkita. This is a special night for me. Nangunot ang noon nito dahil sa sinagot ko. Para bang iniisip nito kung anong meron ngayon at may celebration na magaganap. Birthday ba ni Tita Mel? Umiling ako. No, let's eat first. Sasabihin ko yun sa'yo mamaya. Nasa akin pa rin ang paningin nito dahil hindi ko nga sinabi kung bakit kumain kami sa labas. Hinayaan ko muna makakain ng pamilya niya maging ang mga kasama ko. Ilang oras ang ginugol namin sa pagkain na hinaluan ng pagkukwentuhan. Nabanggit din ng lola ni Daphne ang nangyari noon kay Dahlia na makita nila ito sa tabing dagat. Hindi pa iyon naging klaro sa kanila dahil ayaw rin niya itong ipaalam kay Daphne sa mga pamilya niya. Lalo na't hindi pa rin natatagpuan si Dahlia. Saan ba tayo pupunta, Samuel? Ano ba kasi ang sasabihin mo at kailangan pa nating lumayo? Iyon ang sinasabi ni Daphne habang hinihila ko ito papasok sa loob. May magandang hardin kasi dito na kung saan ay tanaw mo ang kalangitan upang mapaghandaan ko na ang plano ko. May ipapakita lang ako sa'yo. Hindi ba natin isasama ang mga bata? Anong ipapakita mo? Hindi ako nagbigay imik sa sinabi niya. Tinungo nga namin ang hardin kung saan matatanawan mo doon na magandang paligid. Binalutan iyon ng palamuti at iba't ibang kulay na nagbibigay giliw sa paparating na Kapaskuhan. Ipapakita mo ba ang hardin na to? Maganda naman. Bibilhin mo? Natawa ako bago kagatin ang pang-ibabang labi. Gusto ko lang ipakita sa iyo ang kalangitan. Kalangitan? Tumingala siya sa itaas kung saan nangingibabaw ang kaliwanagan na mga bituin sa payapang gabi. Ngunit ilang segundo lamang nang umere na ang mga may ilaw na fireworks sa itaas na lumilikha ng pahubog na puso. Napamaang siya na makita iyon. Halos matigilan siya at ilang segundo pa lang, tumingon ito sa akin. Ngunit mas lalo siyang natigilan na makita nitong lumuhod ako kasabay ng walang tigil na pag-ilaw ng mga fireworks sa kalangitan. Alam kong marami akong naging kasalanan sa'yo. Araw-araw akong humihingi ng tawad upang mawala ang sugat sa puso mo. Alam kong makapal ang mukha ko kung hihilingin kong maging akin kang muli. Ngunit mas kakapalan ko na ang mukha ko dahil mahal na mahal kita. Mahal din kita. Natigilan ako habang nakaluhod sa harapan niya. Ramdam ko pa ang panlalambot ng tuhod ko dahilan upang alalayan niya ako. Ayos ka lang? Why did you just say that out of the blue? Akala ko mahihimatay ako. Napakurap siya 2 beses habang nakatingin sa akin. But thanks God that I didn't pass out because of that word. This is my first time to do this. Kinakabahan ako. Hindi ko alam kung ano pa ang sasabihin ko para mapangiti ka pero isa lang ang gusto kong sabihin. Lumunok ako 1 beses bago buksan ang kahons na hawak ko. Bumaba doon ang tingin niya kung saan mas nagniningning ang mata nito. I want you to marry me again. Gusto kong ikasal tayong muli.
at nais kong sa magarbong simbahan iyon gawin. Pumaling ang ulo nito sa sinabi. Hindi ba't ayaw mo sa simbahan? Yes, but it was a long time ago. Narealize ko lang na mas magandang sumumpa ako sa tahanan ng Diyos at sa mismong harapan niya. Bahagya siyang natawa sa sinabi ko. I didn't expect this, Samuel. Hindi ko akalain na maririnig ko yan sa'yo. So, are you saying yes? Pahayag ka? Bakit hindi mo pa isuot ang singsing? Nangunot ang noo ko. Hindi ko siya maintindihan ngunit natawa ako kalaunan dahil sa narealize ko ang sinabi niya. Pahayag ka? Yes! That's the last word I heard before I grabbed the ring to put on her fingertips. Alam kong mas may isasaya pa ang araw na ito, ngunit hindi ko makakalimutan itong gabi na nangyari sa buong buhay ko. Sa ikalawang pagkakataon, binigyan niya muli ako ng chance upang patunayan ang sarili ko at ang pagkakataong ito ay hindi ko sasayangin kailanman. You may now kiss the bride. Sa kabuuan ng simbahan, halos magiyawan ng mga imbitado sa kasal namin kung saan saksi sila kung paano namin binitawan ng pangako sa isa't isa. Kaharap ko ngayon ang maganda kong asawa na may magandang ngiti sa likuran ng suot niyang belo. Smile didn't fade until I claimed her lips. Isang malakas na palakpakan muli ang narinig namin hanggang sa tuluyan kaming naghiwalay. Sa sobrang dami ng napagdaanan ko, alam kong mas mahirap ang hinarap ni Daphne noon. Sino ba ang mag-aakala na sa kabila ng nagawa ko sa kanya ay muli niya akong matatanggap? I love you. I whispered that word again and I never get tired saying that word on her. Kahit paulit-ulit pa ay hindi ako magsasawa. I love you too, Samuel. Hinawakan niya ang kamay ko upang bigyan ako ng suporta. Pinagtatawanan niya ako dahil sa tuwing sinasabi niya iyon ay nagugulat na lamang ako. You can make me lose my mind, Daphne. My wife, this would be the first happier adventure with us together. Mula sa malawak na lupain, ay tanaw ni Daphne ang matatayag na punong sinasayaw ng hangin. Kakaiba sa pandaman nito ang sariwang hangin na humahampas sa kanyang katawan. Tahimik ang buong paligid. Napakapayapa ng kanyang sistema matapos niyang pumikit upang lumanghap ng sariling hangin. Pinaghalong simoy ng hamog at mga halaman ng kanyang naaamoy habang niyayakap niya ang sarili. At bago ito tuluyang magmulat, may dalawang kamay nang yumapos sa kanyang katawan upang yakapin ito. It's too early, Samuel whispered with a lower voice while hugging Daphne on her back. Hindi sumagot si Daphne kundi idinikit lang niya ang mukha kay Samuel na ngayon nasa balikat niya. Are you ready for the flight today? Her husband asked again about the flight from their honeymoon. Doon lang lumingon si Daphne dahilan upang mawala ang pagkakayakap sa kanya ng asawa. Hindi ba natin talaga isasama ang mga bata? Tita Melinda volunteered to stay here while we're in vacation. Ayaw mo ba nun? We can rest and enjoy our moment. Daphne sighed with that thoughts. She's not used to separated with her twins. Nasanay na siyang kasama ang mga ito at sa kaisipang hindi nila ito makakasama ng isang buwan ay para bang nangihina na siya. Masyadong matagal ang isang buwan, Samuel. I can't sleep without them. Mag-aalala lang ako doon. Kakaisip sa kanila. Then, maybe 2 weeks is enough? Napaisip si Daphne sa suhestyon niyang iyon. 2 araw na kasi ang lumipas nang ikasal sila. Agad nang kumuha ng ticket si Samuel para sa honeymoon nila dahil nasabi nitong nais niyang madagdagan ang kanilang mga anak. Are you sure we can leave the twins here? Stuart is with them. I'm sure he didn't let our twins to get hurt. Hindi pa rin sang-ayon si Daphne sa sinabi niyang iyon. Ngunit hindi na siya sumagot pa. Sa mga araw kasing nagdaan ay panay nilang kasama ang dalawa sa kwarto. Wala silang oras para sa kanilang dalawa at naiisip naman na iyon ni Daphne. She knew about Samuel's needs. Especially it's been years since they separated. Hindi alam ni Daphne kung nagkaroon ba ng ibang babae si Samuel sa ilang taon nilang pagkakahiwalay. Ngunit hindi na niya iyon nais itanong pa. Alam naman niya sa sariling masyadong awkward iyon kung bubuksan pa niya ang ganoong topic. May nakahanda ng almusal sa mesa, but our twins is still sleeping. Hindi ka ba nagugutom? Umiling si Daphne. Hindi pa naman. Nagandahan lang kasi ako nang makita kong sumisikat ang araw, ang payapang tingnan. Bumaling si Samuel sa tanawing tinitingnan kanina ni Daphne. Nasa isang probinsya siya na kung titingnan ay sila lang halos ang naroon. Kung may kapitbahay man sila, medyo nalalalayo iyon sa kanilang lugar. Maaliwalas kasi ang lupaing binili ni Samuel. Nasa mataas na parte sila habang ang nasa likuran nila ay ang malaking mansyon na kanyang pinatayo noong nagkahiwalay sila ng kanyang asawa. I want this peaceful life. Noon pa sana ay naisip ko na ito.
Hindi sana tayo nagkahiwalay. Ramdam ni Daphne ang sinseridad sa tinig ng kanyang asawa. Alam naman niya sa sariling ginawa lang iyon ni Samuel para sa kanila. Ngunit dahil nasaktan noon si Daphne, hindi niya napigilang lumayo upang mailayo ang mga anak nila. Binabalot din naman ng pagsisisi si Daphne, ngunit hindi na maibabalik pa ang nakaraang nangyari kaya't kung maaari lamang ay araw-araw nitong iparamdam ang pagmamahal niya sa kanyang asawa. From now on, I won't let that happen again. Wala nang mananakit sa inyo. Wala namang gugulo sa atin. I will secure their family. Kayo ang yaman ko. Daphne smiled while her heart filled a lot of happiness. Alam niyang darating na ng panahon ito. Alam niya na hihilom din ang sugat na nasa puso niya at matututo itong magpatawad. Alam ko, Samuel. You don't need to say that. Kahit hindi mo sabihin, alam ko yon. Pero sa ngayon, huwag na nating isipin pa ang mga hindi magandang nangyari sa atin. Let's forget that, okay? Samuel smiled before nodded. Malaki na ang pinagbago ni Samuel. Hindi na siya tulad noon na madaling uminit ang kanyang ulo. Siguro nga ay naging magandang impluwensya sa kanya si Daphne. Siya halos ang dahilan kung bakit ito nagbago. 11 o'clock when they all prepared to leave. Nakahanda na ang mga dadalhin nilang gamit habang inaasikaso naman na ni Daphne ang mga anak. Nasa silid silang tatlo habang may hinahabilin ang kanilang ina. Don't stress out your Lola Melinda, okay? Tumango ang dalawa sa sinabing iyon ng kanilang ina. Willing naman na silang maiwan dahil naiintindihan naman nila na oras iyon ng kanilang magulang. Did we have a baby sister po ba when you came home? Hindi nakasagot si Daphne sa tanong na iyon ng Marga. Hindi niya akalaing itatanong iyon sa kanya ng anak. Where did you hear that, baby? Lola Melinda told me that we're having a baby po, and I asked her po if our baby is a girl. I want a baby sister po para may kaplay na ako sa aking mga doll. Nangiti ang ina dahil sa sinabi niyang iyon. Ang tiyahin pala ni Samuel ang nagsabi sa kanila. Ngunit iniisip rin iyon ni Daphne. Wala naman siyang hinihiling na kasarian. Ayos lang din naman sa kanya kung lalaki ang magiging anak nila o babae. How about you, Kuya Miguel? What do you want to have? Nilingon siya ng kanyang anak na lalaki habang nagbabasa ito ng libro. Bahagya siya nag-isip bago nito sagutin ng ina. Kahit ano po, Mami. As long as that baby is my sibling. Natawag muli ang ina bago guluhin ang buhok ng anak. Niyakap niya ang dalawa bago muli silang tanungin. Ayos lang ba na maiwan kayo dito? Tumango ang anak niyang si Miguel sa tanong niyang iyon. It's okay, Mom. Wala naman pong problema. Just enjoy your vacation with Daddy. I know you're stressed on work too, kaya ayos lang po. Don't you want to come with us ba? We're okay naman po here. Baka makaabala lang po kami sa inyo. Nangiting muli si Daphne sa sinabing iyon ng anak. Alam naman niyang matured mag-isip si Miguel kaya't naiintindihan nila kung saan sila pupunta. Siguro nga ay sadyang lumalaki na ang kanilang anak. Sa kalagitnaan ng pag-uusap nilang yon, pumasok si Samuel sa silid upang kamustahin ang mag-iina. Naagaw niya ang mga atensyon nito dahilan upang magawi sa kanya ang kanilang paningin. How's my twins? Iyon agad ang tanong ni Samuel pagkaupo sa tabi ng dalawang anak. Dahil daddy's girl si Marga, agaran nitong nakaupo sa kandungan ng ama habang si Miguel ay nakaupo lang sa tabi nito. Mommy asking po if it's okay to leave us here with Lola. I told her that we're fine with Lola Melinda. Iyon ang sagot ni Marga sa kanyang ama. Bago din naman nagpagpasya si Samuel, tinanong muna niya ang kanyang mga anak kung hindi pa nila nais sumama. Miguel didn't agree to come on their vacation. Alam naman niya kasi na kailangan nilang magpahinga at mag-enjoy kahit saglit lang. That vacation po kasi is for the both of you lang. Saka na po tayo mag-visit sa ibang place pagtapos na ang lesson namin sa school. Pumuntong hininga si Samuel bago tumango. We're going to stay there almost 2 weeks. Tatawag na lang kami sa inyo para magkausap tayo, okay? No problem, Dad. After that conversation, Samuel and Daphne finally had a decision to leave their twins with Melinda and Stuart. It's almost past 1 o'clock when they leave and went on airport for their flight. Masaya naman si Daphne na kasama niyang tutungo doon si Samuel. Biglang pumasok sa alaala nito ang unang honeymoon nila noon nang una silang ikasal. Hindi niya iyon makakalimutan kahit ilang dekada man ang lumipas. Dahil na mga panahong yon, doon nabuo ang kanilang anak na siya nagpalakas at mas lalong nagbigay sigla sa kanyang buhay. Hindi ko na itanong noon sa'yo kung kambal ba ang gusto mong anak. Nilingon niya si Samuel nang magsalita ito. Kasalukuyan na silang nasa loob ng eroplano. Ang nais sana ni Samuel ay mag-private plane na lamang silang ngunit hindi pumayag si Daphne. Nais kasi nitong maranasang sumakay sa malaking eroplanong may kasamang pasahero. Noon kasi ay private plane ang ginamit nila. Para bang hindi iyon dama ni Daphne dahil sila lamang dalawa ang nasa loob.
Ang gusto ko sana noon ay babae, ngunit nasabi mong lalaki noon ang gusto mo para may sumunod na sa yapak mo. Tumango si Samuel sa sanabing iyon ni Daphne. Yes, I remember that. Hindi ko pa kasi noon naiisip ang mga posibilidad na mangyayari. Pero ngayon, naiisip kong mahirap maging lalaking anak. Tumango si Daphne. Dahil sa kanya lahat, mapupunta ang maiiwan mo? Tumango si Samuel. But I can't let Miguel to handle all our properties. Masyadong mahirap yun, so we need to have a new baby boy. Natawa si Daphne sabay iwas ng tingin. Paano naman si Marga? Ang nais niya magkaroon ng kapatid na babae para daw may kalaro na siya sa mga manika niya. Oh, damn, I forgot. Maybe we can have a twins again? Okay, basta ikaw na ang hihiwaan sa tiyan. What the heck? Natawa si Daphne sa reaksyong ibinigay ng asawa. Nailing ang asawa niya dahil sa sagot niyang iyon. Ngunit wala namang problema sa kanyang pagbubuntis. Alam naman na ni Daphne na magiging mabuting ama si Samuel sa lahat ng anak nila. Ang pamumuhay? Masasabi nga ni Daphne na natapos na ang naging masalimuot niyang adventure sa buhay noon. Ang kahaharapin na lamang niya ngayon ay ang pagiging ina, ang maging mabuting ina't asawa sa nabuo nilang pamilya. Sa lahat ng pag-usubok sa kanyang buhay, bilang isang OFW, naging katulong sa mayaman niyang boss na naging asawa na niya ngayon. Lahat na nangyari sa buhay niya may dahilan. Kung minsan down na down ka parang gusto mo nang sumuko, pero lahat ng yon, isa lang pagsubok para maging matatag ka, matapang na harapin lahat ng hirap sa buhay. Magbibigay daan para magbago ang takbo ng iyong buhay. Hindi natin hawak ang buhay ng isang tao kung ano magiging kapalaran nito. Nagsimula ka man sa pagiging mahirap, dadating ang pagkakataon na magiging successful ka. Hindi mo namamalayan na malayo na pala ang narating at ang patunayan mo sa buhay. Huwag mawala ng pag-asa. Maging matatag ka lang sa buhay. Makakamit mo din ang mga bagay na akala mo, imposible mong makukuha. Lubos po akong nagpapasalamat sa lahat pong nakikinig sa kwentong ito. Ingat po kayong lahat. Maraming salamat po.